Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa akin sa gitna ng sarili kong dugo. Habang namimilipit ako sa sakit, ang tanging narinig ko ay ang halakhak ni nanay habang hawak ang susi ng kotse ko. "Huwag kang maarte, Rowena, buntis ka lang," sabi niya habang iniiwan akong duguan sa sahig. Akala nila ay tapos na ako, ngunit dito nagsisimula ang aking pagbangon. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang sarili mong pamilya? Huwag mong isipin na dahil buntis ka, ay libre ka na sa obligasyon mo sa pamilyang ito, Rowena. Wala kang kwentang anak kung sarili mo lang ang iniisip mo, habang ang kapatid mo ay nahaharap sa malaking kahihiyan. Ang boses ni Aling Rosa ay matalim, parang bilyon-bilyong bubog na isinasaboy sa mukha ni Rowena. Hindi ito ang boses ng isang inang nag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak na 7 buwang nagdadalang tao. Ito ang boses ng isang naniningil ng utang na hindi kailanman mababayaran. Dahan-dahang ibinaba ni Rowena ang hawak niyang maliit na puting sapatos para sa sanggol. Kanina lamang ay masaya niyang pinagmamasdan. Ang maliliit na tahi nito, iniisip ang bawat pintig ng puso ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit sa isang iglap, ang init ng pag-asa ay napalitan ng nanunuot na ginaw. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho ng overtime bilang financial consultant, para lamang matustusan ang marangyang buhay ng kanyang ina at kapatid, ay nagsimulang manginig. "Nay, pambayad ko po iyon sa ospital," mahinang sagot ni Rowena. Ang kanyang boses ay halos pabulong, tila isang kandilang pilit na kumukurap sa gitna ng malakas na hangin. "Alam niyo pong delikado ang pagbubuntis ko. Kailangan ko ng perang iyon para sa kaligtasan ng apo niyo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Aling Rosa. Humakbang siya palapit, ang amoy ng mamahaling pabango na binili rin ni Rowena para sa kanya ay tila nanunuot sa ilong ng anak bilang paalala ng kanyang mga sakripisyo. "Apo, Rowena, marami pang bata sa mundo. Pero ang reputasyon ni Clara, kapag iyan ay nasira dahil wala siyang maipakitang magandang bridal car sa kanyang despedida de soltera, ikaw ang sisisihin ko. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Iyon ang gagamitin ni Clara bukas." Tila tumigil ang mundo ni Rowena. Ang kotseng iyon ay hindi lamang basta sasakyan. Iyon ang bunga ng 10 taong pagpupuyat, ng pagtitipid sa pagkain, at ng pagtitiis sa mga panlalait ng mga kliyente. Iyon ang tanging bagay na pag-aari niya na nagbibigay sa kanya ng dignidad. At higit sa lahat, iyon ang tanging paraan upang mabilis siyang makapunta sa ospital sakaling magkaroon ng emergency. "Hindi ko po ibibigay ang susi, Nay. Iyan na lang ang natitira sa akin," matatag ngunit may pait na sabi ni Rowena. Sa isang iglap, ang katahimikan sa loob ng sala ay nabasag. Hindi ng isang tunog, kundi ng isang pakiramdam ng pagguho. Ang palad ni Aling Rosa ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Rowena. Ang sakit ay hindi lamang nanahan sa balat, kundi bumaon hanggang sa kaluluwa. Ang kanyang ulo ay napalingon at ang buhok niyang maingat niyang itinali ay nagulo. Walang luha ang pumatak. Ang mga mata ni Rowena ay nakatitig lamang sa sahig, sa maliliit na sapatos ng sanggol na nalaglag, at ngayon ay dumi-dumi na. "Walang utang na loob," sigaw ni Aling Rosa. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay na si Rowena rin ang nagbayad ng hulugan. "Pinalaki kita para maging katuwang ko, hindi para maging kalaban. Simula sa araw na ito, huwag mo akong tatawaging ina hanggat hindi mo natututunang sumunod." Tumalikod si Aling Rosa, iniwan ang kanyang anak na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ng kanyang inapalayo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang ugnayan bilang mag-ina. Naramdaman ni Rowena ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol ay tila sumisipa, tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ng kanyang ina. Hinawakan ni Rowena ang kanyang sinapupunan. Ang kanyang daliri ay mariing nakabaon sa tela ng kanyang damit. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga tinik. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging sandigan ng pamilyang ito. Siya ang naging ATM na walang limitasyon. Siya ang naging alipin na may ngiti. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng hapdi ng sampal ng sariling ina, isang bagay ang nagbago. Ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay tila naging kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya ang pinto kung saan lumabas ang kanyang ina. Doon sa labas, naririnig niya ang tawanan ni Clara at ng kanyang mapang-aping kasintahan. Masayang pinag-uusapan ng gaganaping party gamit ang pera ni Rowena. Ang kaibahan ng kanilang kasiyahan sa kanyang pagdurusa ay isang malupit na biro ng tadhana.
Napahawak si Rowena sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdidilim, ngunit ang kanyang isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Bakit ko pa kailangang ipaglaban ang mga taong handa akong itapon sa oras na wala na silang makuha sa akin? Ang pagmamahal ba ay nasusukat lamang sa kapal ng perang maibibigay ko? Sa katahimikan ng gabi, ang tanging tunog na maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Rowena at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa labas, na tila sumasabay sa tahimik na pagluha ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng panghihina, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang diwa, isang katanungang magiging mitya ng lahat. Hanggang kailan mo kayang maging martir para sa mga taong ang tingin sa iyo ay isang kasangkapan lamang? At kailan mo sisimulang itayo ang sarili mong trono mula sa mga basag na piraso ng iyong pagkatao? Ate, bakit hindi mo pa binabayaran ang huling installment ng iPhone ko? Malapit na ang kasal ko, kailangan ko ng maayos na camera para sa mga aesthetic shots ko. Nakakahiya naman sa mga in-laws ko kung luma ang phone ko, di ba? Ang boses ni Clara ay pumasok sa pandinig ni Rowena na tila isang matulis na karayom na pilit itinusok sa kalyo ng kanyang pasensya. Kakalabas lang ni Aling Rosa sa kusina pagkatapos ng marahas na paghaharap nila, at ngayon ang kapatid naman niya ang nakatayo sa harap niya, may hawak na baso ng juice, at tila walang pakialam sa namumulang pisngi ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi sumagot si Rowena. Dahan-dahan siyang naupo sa silyang gawa sa kahoy, isang silya na siya rin ang bumili noong unang promosyon niya sa trabaho. Tiningnan niya ang kanyang pitaka na nakalapag sa mesa. Doon nakasilip ang isang resibo ng grocery. Puro delata at noodles ang nakalista para sa kanya, habang ang mga resibong nakapangalan kay Clara at sa kanilang ina ay puno ng mga mamahaling bitamina, skincare, at mga imported na tsokolate. Bumalik ang kanyang alaala sa mga gabing madilim pa, ay gising na siya. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na itinapon niya sa altar ng sakripisyo. Noong kailangan ni Clara ng matrikula sa kolehiyo, 3 trabaho ang pinasok ni Rowena, habang ang kanyang mga kaibigan ay naglalakbay at bumibili ng mga damit na uso. Si Rowena ay nakasuot pa rin ng kupas na uniforme, tinitipid ang bawat sentimo. Naalala niya ang lasa ng malabnaw na kape at murang tinapay na naging tanghalian niya sa loob ng maraming taon. Mairaos lang ang pamilyang tila walang kabusugan. Clara, hindi mo ba nakikita? Mahinang tanong ni Rowena, itinaas niya ang kanyang mukha upang ipakita ang marka ng kamay ng kanilang ina. Sinampal ako ni nanay dahil lang sa pagtanggi ko sa kotse. At ikaw, iPhone pa rin ang iniisip mo? Umikot ang mga mata ni Clara. Ate, stop being so dramatic. Alam mo naman si nanay, mabilis lang uminit ang ulo niyon dahil stressed din siya sa kasal ko. Saka blessing ka naman, di ba? Sabi mo noon gagawin mo ang lahat para sa amin. Bakit ngayon, parang nagbibilang ka na ng binigay mo? Ang salitang nagbibilang ay tila isang malakas na sipa sa dibdib ni Rowena. Ito ang paboritong linyang gamitin sa kanya tuwing susubukan niyang magreklamo. Ito ang kadena ng utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg. Ang bawat tulong na ibinigay niya ay naging obligasyon at ang bawat sakripisyo ay naging isang aspeto na lamang ng kanyang pagkatao na inaasahan ng lahat. Nagbibilang, Clara, halos wala na akong maiwan para sa sarili ko. 7 buwan na itong nasa sinapupunan ko, pero ni isang set ng kuna, hindi ko mabili dahil lahat ng sahod ko napupunta sa mga luho nyo. Muling paliwanag ni Rowena, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. Ganun naman talaga, di ba? Sabi nga ni nanay, ikaw ang tagasalo ng pamilya. It's your role, ate. Don't act like a victim now. Walang pakialam na sagot ni Clara bago tinalikuran ang kapatid upang tignan ang kanyang sarili sa malaking salamin na nakasabit sa sala. Tiningnan ni Rowena ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masiglang Rowena na may mga pangarap noon. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay tila nawalan ng ningning, at ang kanyang balikat ay tila pasa ng buong daigdig. Siya ay naging isang makina, isang ATM na may pintig ng puso, ngunit walang karapatang mapagod. Sa kailaliman ng kanyang gabi, habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador, binuksan ni Rowena ang kanyang online banking app. Nakita niya ang balanse ng kanyang account. Isang maliit na halaga na lamang ang natira, matapos niyang bayaran ang down payment para sa catering ng kasal ni Clara noong 1 linggo. Hinawakan niya muli ang kanyang tiyan.
Anak, patawarin mo si mommy, bulong niya sa dilim. Ang bawat pintig ng bata sa loob niya ay tila isang paalala na meron pang isang buhay na umaasa sa kanya. Isang buhay na hindi dapat lumaki sa ganitong uri ng tanikala. Isang kakaibang determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi ito ang determinasyon ng isang martir, kundi ang determinasyon ng isang biktima na nagsisimulang makakita ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip mariin niyang itinikom ang kanyang mga kamao. Ang pamilyang kanyang binuo sa loob ng 10 taon ay siya ring pamilyang unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. At sa gabing iyon, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog at nangangarap ng karangyaan sa darating na kasal, si Rowena ay nanatiling gising, binibilang ang bawat segundo ng kanyang natitirang pasensya. Paano kung ang taong inaasahan mong magliligtas sa iyo, ang siya palang baha na lulunod sa iyong pagkatao? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang papel na ibinigay sa iyo, kung ang kapalit nito ay ang mismong buhay mo at ng iyong anak? Isang lihim na dokumento sa ilalim ng kanyang kama, ang kanyang hinawakan. Isang lumang notebook, kung saan nakalista ang lahat ng perang hiniram ni Aling Rosa at Clara sa loob ng maraming taon. Sa bawat pahina, may pirma ng kanyang ina na nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapanggap na bahagi lamang iyon ng accounting sa opisina. Ang notebook na ito ay hindi lamang listahan ng utang. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang tiket palabas sa impyernong ito. Bakit ba natin kailangang pagtiisan ang drama ng kapatid mo, Clara? Isang pirasong susi lang, hindi pa maibigay. Napakadamot. Kung hindi lang dahil sa sasakyang iyon, hindi magiging perpekto ang pagdating natin sa venue. Ayokong magmukhang basahan ang pamilya ko sa harap ng mga bisita natin. Ang boses na iyon ay hindi kay Aling Rosa at lalong hindi kay Clara. Iyon ay ang boses ni Marco, ang lalaking nakatakdang mapangasawa ni Clara. Isang lalaking may makinis na dila, ngunit may pusong kasing gasgas ng kalsada. Nakatayo si Rowena sa madilim na bahagi ng kusina. Lumabas siya upang uminom ng tubig dahil sa tindi ng panunuyo ng kanyang lalamunan matapos ang sampal ni Nanay Rosa. Ngunit napatigil siya nang marinig ang usapan sa sala. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Na tila sadyang itinatago si Rowena sa anino upang marinig niya ang katotohanang mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Hayaan mo na, Hon. Alam mo naman si ate, feeling martyr palagi. Akala mo naman kung sinong santo dahil siya ang nagpapaaral sa akin noon. Hindi niya matanggap na ngayon, ako naman ang bida. Sagot ni Clara na may kasamang malanding hagikik. Narinig ni Rowena ang kalansing ng baso, marahil ay nagtatagay ang dalawa ng alak na siya rin ang bumili. Bawat tunog ay tila isang hampas sa kanyang pandinig. Dapat dyan sa ate mo, nilalagay sa lugar. Masyadong mataas ang lipad dahil may trabaho sa Makati. Pero tignan mo naman, buntis na walang asawa, isang malaking mantsa sa pamilya nyo, dagdag ni Marco. Kung ako sa iyo, kakausapin ko si Tita Rosa. Sabihin mo, kailangan nating makuha ang kotse sa ayaw at sa gusto niya, para naman hindi tayo mapahiya sa mga kumpare ko bukas. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay parang laso na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Rowena para sa kanyang pamilya. Si Marco, na ilang beses ding nahiraman ni Rowena ng pambayad sa upa ng kondo nito noong nakaraang taon. Si Marco, na laging nakangiti sa kanya tuwing humihingi ng pabor, ay siya palang ahas na bumubulong sa tenga ng kanyang ina at kapatid. Naramdaman ni Rowena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang kamay na nakahawak sa baso ay nanginginig ng bahagya, ngunit pinilit niyang huwag itong bitawan. Ayaw niyang makalikha ng anumang ingay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam, hindi lamang sa dalawang tao sa sala, kundi sa sarili niya. Galit siya sa kanyang sarili dahil naging bulag siya. Galit siya dahil hinayaan niyang maging tuntungan siya ng mga taong walang ibang alam kundi ang manggamit. Huwag kang mag-alala, Hon, sabi ni Clara. Ang boses niya ay puno ng panunuya. Bukas sa despedida de soltera, gagawa kami ni nanay ng paraan. Sisiguruhin naming ibibigay niya ang susi. Kung kailangan siyang ipahiya sa harap ng lahat para bumigay, gagawin namin. She's too soft, Marco. Konting iyak lang natin, bibigay din yan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rowena sa gitna ng dilim. Soft? Iyon ba ang tingin nila sa kanya? Isang mahinang nilalang
na pwedeng api-apihin dahil lamang sa mahal niya ang kanyang pamilya? Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang pusang nagmamanman sa kanyang biktima. Hindi na siya uminom ng tubig. Ang uhaw na nararamdaman niya ngayon ay hindi na kayang pawiin ng anumang inumin. Ito ay uhaw para sa hustisya. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto, muli niyang tiningnan ang kanyang sinapupunan. Naririnig mo ba sila, anak? Akala nila ay talunan tayo. Akala nila ay kaya nila tayong apakan habang buhay. Kinuha ni Rowena ang kanyang cellphone at binuksan ang voice recorder. Alam niyang darating ang oras na kakailanganin niya ng higit pa sa mga salita. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumawa ng isang plano, isang malamig at kalkuladong plano na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pangangailangang mabuhay ng may dangal. Sa labas, ang tawanan ni Clara at Marco ay unti-unting humina, napalitan ng katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Rowena, ang gabi ay punong-puno ng ingay. Ang ingay ng kanyang nagigising na pagkatao. Sino ang tunay na kaaway? Ang taong nananakit sa iyo ng harapan o ang taong nakangiti sa iyo habang dahan-dahang kinukuha ang lahat ng mayroon ka? Hindi alam ni Marco na sa bawat pang-aalipustang sinabi niya, lalong tumitibay ang pader na itinayo ni Rowena. At sa darating na bukas, ang pader na iyon ang siyang gigiba sa lahat ng kanilang mga pangarap na nakatayo sa buhangin ng kasinungalingan. Isang huling tingin ang ibinigay ni Rowena sa kanyang pintuan. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng seradura ng pinto sa sala. Tanda na umalis na si Marco. Ngunit ang lason na iniwan nito ay mananatiling buhay sa puso ni Rowena, nagsisilbing gasolina sa apoy na malapit ng sumiklab. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ni Rowena ay tila walang dalang init. Sa kabila ng maliwanag na umaga, ang pakiramdam niya ay tila nakalubog siya sa isang malalim at madilim na balon. Masakit pa rin ang kanyang pisngi, isang paalala ng kalupitan ng kanyang ina, ngunit mas masakit ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting namamatay ang bawat hibla ng pagmamahal. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, pumasok si Aling Rosa sa silid. Walang katok, walang pasintabi. May hawak siyang isang pirasong papel at isang bolpen. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng pagsisisi sa sampal na ibinigay niya kagabi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang uri ng determinasyon na makikita mo sa isang taong handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Pirmahan mo ito, Rowena, utos ni Aling Rosa. Ipinatong niya ang papel sa ibabaw ng maliit na cabinet kung saan nakalagay ang mga gamit ng sanggol. Dahan-dahang lumapit si Rowena. Binasa niya ang nakasulat. Ito ay isang deed of donation para sa kanyang kotse, pabor kay Clara. Nakalagay doon na kusang loob niyang ibinibigay ang sasakyan bilang regalo sa kasal ng kanyang kapatid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rowena. Kusang loob, Nay, alam niyo pong hindi totoo iyan. Huwag mo na akong simulang pangaralan, Rowena. Isipin mo na lang na ito ang huling hiling ko sa iyo bilang nanay mo. Napagtapos ka namin, nakatira ka sa bahay na ito, at ngayon ay may maayos kang trabaho. Ang kapatid mo, nagsisimula pa lang. Wala siyang kahit na ano kundi ang dangal niya sa harap ng pamilya ni Marco. Gusto mo ba siyang magmukhang kawawa? Ang paggamit ni Aling Rosa sa salitang namin ay tila isang malupit na biro. Alam ni Rowena na siya ang nagbayad ng sarili niyang tuition noong college sa pamamagitan ng pagiging student assistant at pagtitinda ng kung ano-ano, habang ang perang ipinapadala ng kanilang tatay mula sa abroad ay inuubos ni Aling Rosa sa sugal at luho. Hindi ko ito pipirmahan, Nay. Kailangan ko ang sasakyang iyon para sa anak ko. 7 buwan na akong buntis. Paano kung bigla akong duguin sa madaling araw? Maghihintay ba ako ng Grab habang nanganganib ang buhay ng apo niyo? Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Rowena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng anak na nag-iwan ng mapupulang marka. Ang dami mong dahilan, ang arte-arte mo. Noong panahon ko, kahit sa gitna ng bukid ay nagagawa naming manganak ng walang kotse. Ang selfishness mo ay nakakasuka. Isang pirma lang, Rowena. Pirmahan mo na ito bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya sa iyo. Naramdaman ni Rowena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding udyok na sumigaw at ilabas ang lahat ng galit na naipon niya sa loob ng isang dekada. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Rowena ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng sigaw ng kanyang ina.
Hindi ako pipirma, ulit ni Rowena. Ang boses niya ay kasing tigas ng bato. Binitiwan ni Aling Rosa ang braso niya ng may pandidiri. Sige, matigas ka ha. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan iyan. Mamayang gabi sa despedida de soltera, darating ang mga in-laws ni Clara. Darating ang lahat ng kamag-anak natin. Kung hindi mo ibibigay ang susi ng kusa, kukunin namin iyon sa paraang hinding-hindi mo malilimutan. Mapapahiya ka sa harap ng maraming tao, Rowena. Ipapaalala ko sa lahat na ang anak kong ito ay isang babaeng nabuntis ng walang asawa at walang utang na loob sa pamilya. Padabog na lumabas si Aling Rosa at sa kanyang pag-alis, narinig ni Rowena ang malakas na pagsara ng pinto na yumanig sa buong silid. Naiwan si Rowena na nakatayo. Ang kanyang hininga ay gipit at mabigat. Tiningnan niya ang papel na naiwan sa cabinet. Ang puting papel na iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dignidad. Lumapit siya sa kanyang bag at kinuha ang kanyang voice recorder. Nakarecord doon ang banta ng kanyang ina. Hindi niyo na ako muling maloloko, bulong niya sa hangin. Ang kanyang tiyan ay muling kumitot. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Napaupo si Rowena sa gilid ng kama, ang kanyang kamay ay mariing nakahawak sa kanyang sinapupunan. Konti na lang anak, konting tiis na lang, pakiusap niya sa kanyang sanggol, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kung saan unti-unting nagtitipon ang mga itim na ulap. Sa labas, narinig ni Rowena ang masayang boses ni Clara na naguutos sa mga helper na ayusin ang mga decoration para sa party mamaya. Ang tunog ng mga tinatahing kurtina, ang pag-aayos ng mga mesa, at ang halakhak ng kanyang kapatid ay tila mga hudyat ng isang paparating na digmaan. Alam ni Rowena na ang gabing ito ay hindi lamang isang celebration. Ito ay isang bitag. At siya ang nakatakdang maging alay sa altar ng kasakiman ng kanyang sariling dugo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang apoy ang nagsimulang magliyab. Kung nais nilang maging madugo ang gabing ito, handa si Rowena. Hindi na siya ang tupang handang magpaubaya. Siya ay isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak. At walang mas mapanganib pa sa isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Habang nagdidilim ang langit, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalawakan. Tila isang babala na ang bagyong darating ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang buong paligid ay puno ng makukulay na ilaw at malakas na tugtugin. Ang amoy ng masasarap na pagkain ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak na pinalamutian sa buong bakuran. Suot ni Clara ang isang mamahaling puting bestido. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap habang tumatawa sa piling ng mga kaibigan at ng pamilya ni Marco. Sa kabilang dako, si Rowena ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang suot na maluwag na damit ay tila hindi nababagay sa karangyaan ng gabing iyon. Ang bawat pintig ng musika ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido, at ang bigat ng kanyang tiyan ay lalong nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Tumayo si Aling Rosa sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Ang kanyang ngiti ay abot-tenga, ngunit para kay Rowena, ang ngiting iyon ay tila isang talim na nakatago sa ilalim ng balabal ng katuwaan. Mga kaibigan, mga kamag-anak, panimula ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Napakasaya ko dahil narito kayo sa despedida de soltera ng aking bunsong si Clara. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang tawagin ang panganay ko, si Rowena. Rowena, lumapit ka rito, anak. Naramdaman ni Rowena ang paglamig ng kanyang mga palad. Labag sa loob ay dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang kanyang baywang upang suportahan ang bigat ng kanyang 7 buwang sinapupunan. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila paglakad patungo sa isang bitayan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, mga matang puno ng panghuhusga dahil sa kanyang kalagayan. Rowena, sabi ni Aling Rosa nang makalapit ang anak, ang boses nito ay naging malumanay ngunit may talim. Sa harap ng lahat, gusto ko lang itanong, nasaan na ang regalo mo para sa kapatid mo? Ang sabi mo ay ibibigay mo na ang susi ng kotse mo bilang tanda ng iyong pagmamahal at pasasalamat sa pamilyang ito. Huwag mo namang paasahin si Clara sa harap ng kanyang mga in-laws. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Narinig ni Rowena ang mahinang bulungan ng mga bisita. Kotse, ang yaman naman pala ni Rowena, sabi ng isa. Dapat lang, dahil pinalaki siya ng maayos ng nanay niya, sagot naman ng isa pa.
Tumingin si Rowena ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Nay, napag-usapan na po natin ito. Hindi ko po ibibigay ang kotse. Kailangan ko po iyon para sa kaligtasan namin ng anak ko. Ang mukha ni Aling Rosa ay biglang nagbago. Ang mapagkunwari nitong ngiti ay napalitan ng isang madilim na anyo. Wala kang utang na loob. Sa harap ng lahat, ipapakita mo ba ang iyong kasakiman? Kinalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa iyo noong wala kang wala? Ganyan ka ba kabastos? Sumingit si Clara, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-iyak. Ate, akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako pinapahiya sa harap ni na Marco? Isang gabi lang naman ito, pero gusto mo talagang sirain ang kaligayahan ko. Hindi sa ganoon, Clara. Hindi na natapos ni Rowena ang kanyang sasabihin dahil biglang sumugod si Marco. Ibigay mo na ang susi, Rowena. Huwag kang maging pabigat sa pamilyang ito. Mariing hinablot ni Marco ang bag ni Rowena. Nagkaroon ng kaguluhan. Pinilit ni Rowena na bawiin ang kanyang bag. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan ay mabilis siyang nawalan ng balanse. Sa gitna ng paghahablutan, isang malakas na tulak ang naramdaman ni Rowena mula kay Aling Rosa. Isang mabigat na pagbagsak ang nangyari. Ang katawan ni Rowena ay tumama sa matitigas na gilid ng mga sementadong baitang ng hagdanan. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Tila isang kidlat na gumuhit mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang puson. Sa isang sandali, ang ingay ng paligid ay tila naglaho, napalitan ng isang matinis na tunog sa loob ng kanyang tenga. Naramdaman ni Rowena ang isang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang hita. Dahan-dahang binabasa ang kanyang damit at ang malamig na sahig. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalabo at puno ng pagsusumamo. Nay, ang anak ko, tulungan niyo po ako. Mahinang bulong ni Rowena. Ang kanyang kamay ay nanginginig na nakahawak sa kanyang tiyan. Ngunit sa halip na tulong, ang nakita niya ay ang kanyang ina, na hawak na ang susi ng kotse na nalaglag mula sa kanyang bag. Tumingin si Aling Rosa sa anak na duguan, ngunit walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Nag-iinarte lang iyan, sabi ni Marco habang hinihila si Clara palayo. Hayaan mo siya riyan, mas mahalaga ang event mo. Alis na tayo bago pa tayo ma-stress. Tama si Marco, sabi ni Aling Rosa, habang mabilis na naglalakad patungo sa parking lot, kasunod ang magkasintahan. Rowena, matanda ka na. Kayang-kaya mo ang sarili mo. Huwag mong sirain ang gabi ni Clara sa drama mo. Narinig ni Rowena ang pag-andar ng kanyang kotse. Ang liwanag ng headlights nito ay tumama sa kanyang mukha. Sa huling pagkakataon, bago ito mabilis na lumayo, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan, natatakot na madamay sa gulo, hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang malamig na gabi at ang amoy ng sarili niyang dugo. Nakatitig si Rowena sa madilim na langit. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay inabandona ng mga taong itinuring niyang mundo. Ang pait ng pagtataksil ay mas matindi pa sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Dito, sa gitna ng sarili niyang dugo at sa ilalim ng malamig na buwan, ang huling hibla ng pagmamahal ni Rowena para sa kanyang ina at kapatid ay tuluyan ng napigtas. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay naging tinta na sumulat sa kanyang bagong tadhana, isang tadhana kung saan wala ng puwang ang awa. Panginoon, iligtas niyo po ang anak ko. Ang huling na ibulong niya bago tuluyang balutin ng dilim ang kanyang paningin. Ang semento ay kasing lamig ng isang libingan. Nakahiga si Rowena, ang kanyang pisngi, ay nakadikit sa matigas na sahig, habang nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-agos ng buhay mula sa kanyang katawan. Ang bawat paghinga ay parang paghila ng bubog sa kanyang lalamunan. Ang paligid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan, na tanging nababasag lamang ng mahinang pagpatak ng ulan sa mga dahon ng puno sa bakuran. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila naririnig niya ang boses ng kanyang sanggol. Isang boses na hindi pa man naririnig ng mundo, ay naramdaman na niyang humihingi ng tulong. Huwag kang bibitaw, anak, bulong niya sa kanyang isipan, bagamat ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Sa mga sandaling iyon, ang sakit ng kanyang katawan ay naging secondary na lamang. Ang mas matindi ay ang sakit ng pagtataksil. Sa kanyang alaala, dumaan ang mga imahe ng 10 taong sakripisyo, ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga araw na pinili niyang magutom para makabili ng mga gamit ni Clara, ang bawat po at opo na sinabi niya sa kabila ng pangmamaliit ng kanyang ina.
Lahat ng iyon ay parang mga basag na bubog na naghiwa sa kanyang puso. Bigla, isang anino ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang matandang babae ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang boses nito ay puno ng takot at pag-aalala. Si Tia Lolita. "Rowena, Diyos ko, Rowena, anong nangyari sa iyo?" Ang boses ni Tia Lolita ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Naramdaman ni Rowena ang mainit na palad ng matanda na humahaplos sa kanyang noo. "Tia, ang bata, iligtas niyo ang bata." "Huwag kang mag-alala, nak. Nandito ako, hindi kita pababayaan." Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Rowena ang pag-angat ng kanyang katawan. Habang isinasakay siya sa lumang sasakyan ni Tia Lolita, ang huling tanaw niya sa bahay na iyon ay ang mga bakas ng dugo sa semento, ang mga bakas ng kanyang nakaraang buhay bilang isang aliping anak. Habang umaandar ang sasakyan, pilit na idinidilat ni Rowena ang kanyang mga mata. Sa bawat paglihis ng sasakyan sa mga lubak-lubak na kalsada, ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa sakit, kundi sa isang matibay na desisyon. "Hindi na ako ang Rowena na kilala ninyo," isipan niya habang unti-unting nawawala ang kanyang malay. Ang Rowena na naging alipin ay namatay sa gabing ito. At kung mabubuhay pa ako at ang anak ko, hindi na ako ang magbabayad sa inyo. Kayo na ang magbabayad sa lahat. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila mga hakbang ng isang hukom na naglalakad patungo sa pagbasa ng hatol. Sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa, ang pagmamahal na dating nag-uugnay sa kanyang ina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Pagdating sa ospital, ang mga puting ilaw ay tila humahawi sa kadiliman ng kanyang isipan. Ang ingay ng mga emergency cart, ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse, at ang boses ng mga doktor ay nagsanib-sanib. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging naririnig ni Rowena ay ang tibay ng kanyang sariling paninindigan. Habang inihahanda siya para sa operasyon, hawak ni Tia Lolita ang kanyang kamay. "Lalaban ako, Tia," pabulong na sabi ni Rowena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kakaibang lakas. "Lalaban tayo, anak," sagot ng matanda na may kasamang pag-iyak. Sa loob ng operating room, habang dahan-dahang nawawala ang kanyang malay dahil sa anesthesia, isang imahe ang nanatili sa kanyang isipan. Ang mukha ni Aling Rosa at Clara na tumatawa habang sakay ng kanyang kotse. Ngunit sa pagkakataong ito, ang imaheng iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay nagdudulot ng galit, isang galit na magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Ang pintig ng puso ni Rowena ay nagsimulang maging matatag. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula. Ang silid ng ospital ay nababalot ng amoy ng antiseptic. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang mahinang paghuni ng monitor sa tabi ng kama ni Rowena. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng kakaibang linaw sa bawat sulok ng silid. Inilapat ni Rowena ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Naroon pa rin ang kirot ng operasyon, ngunit higit sa sakit, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang bahagyang paggalaw ng isang maliit na buhay sa loob niya. "Salamat!" bulong niya sa kawalan. Pumasok si Tia Lolita na may daladalang baso ng mainit na sabaw. Nang makita niyang gising na si Rowena, mabilis niyang ibinaba ang dala at lumapit sa kama. Ang mga mata ng matanda ay namamaga, tanda ng walang katapusang pag-aalala. "Rowena, salamat sa Diyos at gising ka na," wika ni Tia Lolita habang marahang hinahaplos ang buhok ng pamangkin. "Ligtas ang sanggol, ligtas ka na." Tiningnan ni Rowena ang matanda. Wala na ang Rowena na laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon, ngunit may malalim na ningning ng katatagan. "Tia, kailangan ko ng tulong niyo. Hindi na po ako babalik sa bahay na yon." Hindi nagulat si Tia Lolita. Sa loob ng mahabang panahon, nakita niya kung paano unti-unting pinapatay ng pamilya ni Rowena ang kanyang pagkatao. "Kahit anong kailangan mo, nak. Bahay ko ang magiging tahanan niyo ng anak mo. Huwag kang mag-alala sa pera, may ipon ako." Umiling si Rowena. "Hindi na po, sapat na ang naitulong niyo. Ang kailangan ko po ay hustisya. Gusto kong malaman ang lahat ng legal na paraan para mabawi ko ang lahat ng perang kinuha nila sa akin. At higit sa lahat, gusto kong managot sila sa ginawa nila sa akin at sa anak ko." Sa mga susunod na araw, habang unti-unting lumalakas ang kanyang katawan, sinimulan ni Rowena ang kanyang operasyon. Hindi ito gulo, hindi ito away bata.
Ito ay isang kalkuladong plano. Sa tulong ni Tia Lolita, kinuha niya ang lahat ng dokumentong itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang mga resibo ng perang ipinapadala niya, ang mga text message na nagpapatunay ng sapilitang paghingi ng pera, at ang voice recording ng banta ng kanyang ina noong nakaraang gabi. Bawat pahina ng kanyang notebook na naglalaman ng listahan ng mga utang ng kanyang pamilya ay binabasa niya ng paulit-ulit. Hindi na ito mga numero para sa kanya. Ito ay mga ebidensya ng isang sistematikong pag-abuso. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa kusa itong tumigil. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Aling Rosa. "Rowena, nasaan ka? Umuwi ka na." Nagwawala ang mga in-laws ni Clara dahil wala kaming maipakita na kotse. "Nakakahiya kami. Umuwi ka at dalhin mo ang susi." Binasa ni Rowena ang mensahe. Wala siyang naramdaman na sakit. Wala ring awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na kapayapaan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang abogado. "Attorney Santos, handa na po ako. Ipadala niyo na ang demand letter. Lahat ng perang kinuha nila sa akin sa loob ng 10 taon, gusto kong mabawi. At tungkol sa nangyari sa akin, gusto kong maghain ng formal na reklamo." Pagbaba ng telepono, huminga ng malalim si Rowena. Ang bintana ng ospital ay nakabukas. Hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok. Nakita niya ang isang ibon na lumilipad palayo sa hawla nito, malaya at hindi na kailangang magpaalipin sa sinuman. "Hindi na ako magiging tagasalo," bulong niya sa kanyang sarili. "Mula ngayon, ako ang magtatakda ng sarili kong kapalaran." Ang pagbangon ni Rowena mula sa abo ng kanyang nakaraan ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanyang anak, upang hindi na maranasan nito ang buhay na puno ng pagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap, at sa hinaharap na iyon, walang puwang ang mga taong ang tanging alam ay maging linta sa buhay ng iba. 2 linggo ang nakalipas matapos ang gabing iyon sa ospital. Nakaupo si Rowena sa loob ng isang maliit, ngunit maayos na apartment na nirentahan niya sa tulong ni Tia Lolita. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay at gulo ng bahay ng kanyang ina. Dito, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pagtibok ng sarili niyang puso. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang rehistradong numero ang tumatawag. Nang tignan niya ang screen, ang pangalan ni Aling Rosa ang nakabalandra. Dahan-dahan niyang pinindot ang answer button, ngunit nanatili siyang tahimik. "Rowena, anak, nasaan ka na ba? Nag-aalala na kami sa iyo." Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng pilit na tamis. "Alam mo naman na hindi ko sinasadya ang nangyari noong gabi ng despedida. Aksidente iyon, anak. Nadulas ka lang. Bakit mo kami tinatakasan?" Napapikit si Rowena. Ang boses na dati niyang kinatatakutan ay ngayon ay tila isang sirang plaka na lamang. Walang katotohanan, walang pagsisisi. Maskara lamang ng pagmamahal para makuha ang gusto. "Aksidente, Nay?" sagot ni Rowena. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Nakita ko kung paano niyo pinulot ang susi habang nakahiga ako sa sarili kong dugo. Nakita ko kung paano niyo pinili ang sasakyan kaysa sa buhay ng apo niyo." Sandaling tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, ang tono ni Aling Rosa ay biglang nagbago. "Huwag kang maging makasarili, Rowena. Pinalaki kita para maging mabuting anak. Hindi para maging parang ibang tao. Alam mo bang dahil sa hindi mo pag-uwi, nagkakagulo kami rito? Si Clara hindi mapakali dahil sa ginawa mo. Bakit ba ang daling magtanim ng galit sa puso mo?" "Hindi po ito galit, Nay," pagtatama ni Rowena. "Ito ay paggising. Sa loob ng 10 taon, akala ko ang pagbibigay ng pera ang sukatan ng pagiging anak. Pero ngayong nakita ko na kayang-kaya niyo akong itapon para sa material na bagay, na-realize ko na wala akong utang na loob sa inyo. Kayo ang may utang sa akin." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Rosa. May bahid ng kaba sa boses. "Matatanggap niyo po ang isang sulat mula sa aking abogado. Lahat ng perang hiniram niyo, lahat ng perang ginastos ko para sa inyo na dapat ay ipon ko, lahat iyon ay idadaan natin sa legal na paraan. Gusto ko nang mabawi ang lahat." "Rowena, huwag kang mag-eskandalo, pamilya tayo!" Sigaw ni Aling Rosa, ang maskara ng pagiging mapagmahal na ina ay tuluyan ng gumuhi. "Kapag ginawa mo iyan, hinding-hindi kita patatawarin, isusumpa kita."
Tapos na po ang panahon ng pagpapatawad sa inyong mga kalupitan, Nay? Maikling sagot ni Rowena bago niya pinindot ang end call. Ibinaba niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan. Hindi niya pinansin ang sunod-sunod na text messages na puno ng sumpa at pagbabanta mula sa kanyang ina at kapatid. Para sa kanya, ang mga iyon ay isa na lamang ingay, mga huling-huni ng isang hayop na nahuli sa bitag. Kinuha niya ang isang basong tubig at ininom ito ng dahan-dahan. Sa bintana, pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at lilang langit ay nagbibigay ng pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na susunod. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang anak sa sinapupunan ay tila bumulong sa kanyang puso, nagbibigay ng lakas na hindi matatawaran. Hindi na siya ang alipin ng nakaraan. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan. At sa arkitekturang iyon, walang puwang ang mga taong gumagamit ng maskara ng pagsisisi para lamang itago ang kanilang kasakiman. Sa labas, narinig niya ang lagaslas ng mga dahon sa hangin. Para kay Rowena, ang tunog na iyon ay tila musika ng kalayaan. Ang maskara ay natanggal na at ang tunay na mukha ng pagmamahal ay hindi na nanggagaling sa kanyang pamilya, kundi sa kanyang sariling kakayahang tumayo at lumaban. Ang bawat araw ay naging isang maingat na hakbang sa isang malaking laro ng chess. Sa loob ng opisina ng kanyang abogado, si Rowena ay hindi na ang babaeng laging nakayuko at nagmamakaawa para sa atensyon ng pamilya. Dito, siya ay isang estratehista. Ang bawat dokumento, bawat resibo, at bawat record ng kanyang mga ipinadalang pera ay maingat na inayos sa loob ng isang folder na kulay asul. Rowena, sigurado ka ba sa hakbang na ito? Kapag itinuloy natin ang kasong ito, magiging publiko ang lahat ng hidwaan ninyo. Tanong ni Attorney Santos habang sinusuri ang mga papeles. Tumango si Rowena ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon sa bawat detalye ng mga ebidensyang nakalap niya. Attorney, hindi ko na po iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Ang nakaraan ko ay puno ng kahihiyan dahil sa kanila, kaya handa na akong harapin ang anumang ingay kapalit ng hustisya. Hindi na lamang basta pagbawi ng pera ang pakay ni Rowena. Nais niyang ilantad ang lahat ng kasinungalingan. Sa ilalim ng kanyang pananahimik nitong mga nakaraang linggo, nagsagawa siya ng isang tahimik na pananaliksik. Natuklasan niya na ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina ay nakasanla pala sa isang loan shark nang hindi niya alam, at ang perang ipinapadala niya ay ginagamit ni Aling Rosa upang pondohan ang bisyo ng kanyang kapatid at ang mga luho ni Marco. Habang naghihintay ng tamang oras, si Rowena ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi na siya ang dati. Hindi na siya nagpadala ng kahit isang sentimo. Sa halip, inipon niya ang bawat nalalabi niyang pera para sa pangangailangan ng kanyang sanggol. Isang hapon, habang siya ay nasa isang supermarket, nakita niya si Clara. Mukhang nagmamadali ang kanyang kapatid. Ang mga damit nito ay hindi na kasing kinang ng dati. Tila ramdam nito ang presensya ni Rowena kaya lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga paningin. "Ate," sigaw ni Clara, ang boses ay puno ng pagkairita. "Ano ba ang ginagawa mo? Ang daming tumatawag na debt collector sa bahay. Sabi nila, may demanda ka raw? Paano mo nagagawa ito sa pamilya mo?" Tumigil si Rowena sa tapat ng rack ng mga gatas. Hindi siya natinag. Tiningnan niya ang kanyang kapatid mula ulo hanggang paa, na para bang isa lamang itong estranghero. "Hindi demanda ang ginagawa ko, Clara. Pagsasauli lang ng dapat sa akin. Ang perang kinuha ninyo sa akin ay bunga ng dugo at pawis ko. Hindi iyon limos." "Pamilya pa rin tayo," anggil ni Clara, na ngayon ay nagsisimula ng agawin ang atensyon ng mga tao sa paligid. "Ang pamilya ay nagmamahalan at nagtutulungan," malamig na sagot ni Rowena. "Ang ginawa ninyo sa akin noong gabi ng party ay hindi gawaing pamilya. Iyon ay krimen, at sa mata ng batas, ang krimen ay may kaukulang parusa." Iniwan ni Rowena si Clara na nakatayo sa gitna ng aisle, nanginginig sa galit at kahihiyan. Hindi lumingon si Rowena. Ramdam niya ang bawat hakbang niya palayo. Bawat hakbang ay isang pagpapatibay na wala na siyang balak bumalik sa mundong iyon. Pag-uwi niya sa apartment, naramdaman ni Rowena ang isang kakaibang katahimikan. Ang kanyang puso, na dati ay laging nababalot ng pangamba, ay unti-unting nakakaramdam ng kalayaan. Ang tahimik na paghihiganti na ito ay hindi tungkol sa pananakit ng iba. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang sariling halaga. Sa bawat gabing lumilipas,
Si Rowena ay natutulog ng mahimbing. Hindi na siya nag-aalala sa kung anong sasabihin ng kanyang ina o kung paano magagalit si Clara. Alam niya na ang katotohanan ay isang malakas na sandata. At sa tamang panahon, ito ay sisikat ng maliwanag na walang kahit sinong makapipigil. Sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Malapit na, anak, bulong niya sa dilim. Malapit na tayong makalaya ng tuluyan. Ang tahimik na paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Ito ay ang pagtayo ng sarili, ang pagtatagumpay sa kabila ng lahat, at ang pagpapakita sa mga taong umapi sa iyo na hindi mo sila kailangan para maging masaya. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Sa loob ng bahay ni Aling Rosa, ang hangin ay tila laging mabigat, puno ng kaba at pagkabalisa. Ang mga liham mula sa korte ay hindi na lamang isa, sunod-sunod ang pagdating nito, na tila mga bala na pilit na binabasag ang kanilang mapagkunwaring kapayapaan. Ano na ang gagawin natin, Nay? Tanong ni Clara habang naglalakad ng pabalik-balik sa loob ng sala. Ang kanyang mga kuko ay kagat-kagat na, isang refleksyon ng kanyang nagbabadyang pagkawasak. Tinawagan ako ni Marco. Sabi niya kung magkakaroon daw ng record ang pamilya natin dahil sa kasong ito, kakanselahin niya ang kasal. Ayaw niya ng gulo. Si Aling Rosa, na nakaupo sa isang silya, ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang legal na dokumento. Sa dokumentong iyon, nakalista ng detalyado ang lahat ng perang hiniram niya, mga perang ginamit niya sa sugal, sa mga luho at sa pagpapaganda ng bahay na ngayon ay nakasanla na pala sa ibang tao. Ang lahat ng ito ay napatunayan sa pamamagitan ng mga bank transfer records na inipon ni Rowena. Huwag kang mag-alala, Clara, sagot ni Aling Rosa, bagamat ang kanyang boses ay kulang sa dating awtoridad. Kakausapin ko ulit ang ate mo. Siguro ay nadadala lang siya ng galit kaya niya ginagawa ito. Sa bandang huli, dugurin natin siya. Ngunit hindi alam ng mag-ina na ang bawat galaw nila ay binabantayan ni Rowena mula sa malayo. Sa tulong ng isang private investigator na kinuha ni Rowena, natuklasan nila na plano palang ibenta ni Aling Rosa ang bahay sa ibang tao upang itakas ang pera at magsimulang muli sa ibang probinsya, habang iniiwan ang utang sa pangalan ni Rowena. Isang hapon, nakatanggap ng mensahe si Aling Rosa mula sa isang numero na hindi niya kilala. Alam ko ang balak nyo. Ang bahay ay hindi nyo pag-aari dahil sa pagkakasangla nito. Ang anumang pagtatangkang ibenta ito ay ituturing na estafa. May mga dokumento na akong nakahanda para sa pulisya. Itigil nyo na ang panloloko. Napatalon si Aling Rosa sa kinauupuan. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Rowena, bulong niya. Samantala sa kanyang maliit na apartment, nakatayo si Rowena sa harap ng salamin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang trap na inilatag niya ay hindi nakabase sa emosyon. Ito ay nakabase sa katotohanan. Sa bawat pagtatangka ng kanyang ina na gumawa ng paraan para makatakas, lalong lumalalim ang hukay na kanilang kinatatayuan. Hindi na kailangang magalit ni Rowena. Ang katotohanan ay may sariling buhay. Kailangan mo lang itong pakawalan. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Rowena. Si Attorney Santos ang tumatawag. Rowena, ang mga dokumento ay naisumite na. Bukas magkakaroon ng preliminary hearing. Ang ebidensya ng pag-abuso at ang financial records ay sapat na para sa isang temporary restraining order laban sa kanila. Salamat, Attorney, maikling sagot ni Rowena. Ang bitag ay handa na. Ang bawat kasinungalingan ni Aling Rosa at bawat luho ni Clara ay unti-unting nagiging kadena na sila mismo ang nagsuot. Hindi kailangang sumigaw ni Rowena. Ang katarungan ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanila. Hindi mapipigilan at hinding-hindi titigil hanggat hindi natatapos ang lahat. Sa gabing iyon, humiga si Rowena ng payapa. Alam niyang bukas, ang maskara ng kanyang pamilya ay tuluyan ng mabubura sa harap ng maraming tao. Ang kanilang mga pangarap na itinayo sa panloloko ay unti-unti nang nagiging abo. At sa gitna ng lahat ng ito, si Rowena ay nakatayo ng matatag, handang tanggapin ang liwanag ng bagong simula. Ang araw ng preliminary hearing ay isang malinaw at mainit na umaga. Ngunit para kay Clara, ang mundo ay tila nababalot ng makapal na ulap ng kahihiyan. Ang venue ng kasal na dati niyang pinapangarap ay napalitan ng malamig at walang buhay na gusali ng korte.
Kasama niya si Aling Rosa na panay ang bulong ng mga dasal, ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay hindi mapakali. Palipat-lipat ang tingin sa bawat taong pumasok sa loob. Pagpasok ni Rowena, bumaling ang lahat ng tingin sa kanya. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Nakasuot siya ng decenteng corporate attire na nagpapatingkad sa kanyang katatagan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang magtama ang kanilang paningin ni Clara, nakita ng kapatid ang isang Rowena na hindi natakot, hindi na nagmamakaawa, at higit sa lahat, hindi na nila pag-aari. Ate, please, atatas. Pabulong na pakiusap ni Clara na ngayon ay halos mapaiyak na. Kanselahin natin ito. Ipapahiya mo kami sa harap ng pamilya ni Marco. Alam mo namang mahal na mahal ko siya. Mawawala siya sa akin kapag nalaman niyang may kaso tayo. Tumingin si Rowena sa direksyon ni Marco na nasa labas ng pintuan, abala sa kanyang cellphone at hindi man lang magawang pumasok para damayan si Clara. Ang lalaking ito na handang ipagpalit ang lahat para sa pera, ngayon ay unti-unti nang lumalayo sa oras na naramdaman nitong papalubog ang barko. Clara, hindi mo kailangan ng demanda para mawala ang taong iyan sa buhay mo. Sagot ni Rowena ng mahinahon. Ang taong mahal mo ay nakabase sa kung anong meron ka. Ngayong wala na ang perang ginagamit ninyo, tignan mo kung mananatili pa siya sa tabi mo. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan, bumukas ang pinto ng korte. Tinawag na ang kanilang kaso. Sa harap ng hukom, isa-isang inilatag ng abogado ni Rowena ang mga ebidensya. Ang bawat resibo, ang bawat bank statement, at ang voice recording na nagpapatunay sa tangkang pag-angkin sa sasakyan at ang pisikal na pananakit, lahat ay inilatag sa mesa. Nang marinig ng pamilya ni Marco ang mga detalye, lalo na ang tungkol sa mga utang na nakapangalan kay Rowena at ang tangkang pagtakas ng pamilya ni Clara, mabilis na lumabas si Marco mula sa courtroom. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Ang kanyang paglayo ay ang huling dagok na nagpabagsak sa mundo ni Clara. Marco, sigaw ni Clara, ngunit hindi ito pinansin ng nobyo. Narinig ni Clara ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Marco sa labas ng gusali. Ang bawat tunog ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang matinding paghina ng kanyang mga tuhod. Ang pangarap niyang kasal, ang mamahaling damit, at ang kinang ng buhay na akala niya ay kailanman ay hindi mawawala, ay naglaho na parang bula. Napaupo si Clara sa sahig ng courtroom. Ang kanyang luha ay hindi na mapigilan. Wala na ang kanyang nobyo. Wala na ang kanyang dangal. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng kanilang pagkakamali. Tumingin si Aling Rosa kay Rowena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi na magkahalo. Ginawa mo ito. Sinira mo ang buhay ng kapatid mo. Hindi ko sinira ang buhay ninyo, Nay. Sagot ni Rowena, ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit puno ng kapayapaan. Nilantad ko lang ang pundasyong binuo ninyo sa kasinungalingan. Ang katotohanan ay hindi sumisira ng buhay. Tinatanggal lamang nito ang mga taong hindi nararapat sa inyo. Paglabas ni Rowena sa korte, naramdaman niya ang simoy ng hangin. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan nang nawala. Ang mundo ni Clara ay gumuho, ngunit ang mundo ni Rowena ay nagsisimula pa lamang mabuo sa isang matibay na pundasyon ng katotohanan. Hindi siya lumingon sa likod. Alam niyang sa loob ng korte, ang batas ang magpapasya para sa kanila. Ang kailangan na lamang niya ay magpatuloy para sa kanyang anak at para sa kanyang sariling kaligayahan. Ilang araw matapos ang pagguho ng mundo ni Clara sa korte, isang malungkot at tahimik na eksena ang naganap sa harap ng apartment ni Rowena. Si Aling Rosa, na dati ay puno ng yabang at awtoridad, ay nakatayo ngayon sa labas, basang-basa ng ulan, at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Dahan-dahang binuksan ni Rowena ang pinto. Hindi niya inimbitahan ang ina na pumasok. Nanatili siya sa threshold, ang kanyang anyo ay nakapaloob sa isang protektadong distansya. Rowena, anak, pabulong na panimula ni Aling Rosa. Ang boses nito ay nanginginig. Hindi na ang matapang na boses na dati ay nag-uutos sa kanya. Patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Iniwan kami ni Marco at ang bahay. Ang bahay ay kukunin na ng bangko. Wala na kaming matirhan. Tinitigan ni Rowena ang kanyang ina. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang desperasyon. Ngunit sa likod ng desperasyong iyon, nakita rin niya ang dati pa ring manipis na bahid ng pagmamanipula. Alam ni Rowena na kung tatanggapin niya ang kanyang ina ngayon, mauulit lamang ang siklo. Nay, hindi po ito tungkol sa bahay o sa pera. Wika ni Rowena,
Ang kanyang boses ay malumanay ngunit walang pag-aalinlangan. Ito ay tungkol sa 10 taon ng pag-aabuso na pilit ninyong ibinabalewala. Gusto ko po kayong tanungin, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, kung hindi niyo ako itinulak sa hagdanan, magbabago ba kayo? Hindi nakasagot si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay umiwas, tila hindi kayang harapin ang katotohanan. Ang katahimikan ay naging sagot na sapat na para kay Rowena. Ito na po ang huling pagkakataon na mag-uusap tayo ng ganito, patuloy ni Rowena. Binibigyan ko kayo ng pambayad para sa matutuluyan ninyo sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nito, hindi na po tayo magkikita. Handa ko na pong kalimutan ang utang ninyo sa akin kung pipirmahan ninyo ang dokumento na nagpapatunay na wala na kayong habol sa akin at sa anak ko. Anak, huwag mo kaming talikuran ng ganito, pagmamakaawa ni Aling Rosa. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Rowena. Dahan-dahang binawi ni Rowena ang kanyang kamay. Hindi po ako ang tumatalikod, Nay. Kayo po ang pumili ng landas na ito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangan ko kayong hayaang sirain ako muli. Iniabot ni Rowena ang isang sobre na naglalaman ng perang sapat para sa panandaliang pangangailangan ng kanyang ina at kapatid, kasama ang kasunduan na kailangan nilang pirmahan. Ang matanda ay tumanggap nito nang may halong lungkot at kahihiyan. Salamat, Rowena, mahinang sabi ni Aling Rosa, bago tumalikod at naglakad palayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila pasan ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Pinanood ni Rowena ang paglayo ng kanyang ina hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim ng gabi. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Huminga siya ng malalim. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng pagod, ngunit kasabay nito ay ang matinding gaan. Sa wakas natapos na, hindi niya kailangang maghiganti ng marahas. Ang pagbitaw at pagpapatuloy ang pinakamalaking parusa para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Tapos na ang bagyo, anak, bulong niya. Ang mga bituin sa labas ay nagsimulang magningning, tila mga saksi sa isang buhay na muling nagsisimula. Isang buhay na malinis, totoo, at higit sa lahat, malaya. Hindi man niya nakuha ang pagmamahal ng kanyang ina na matagal niyang hinangad, nahanap niya ang isang bagay na higit na mahalaga, ang pagmamahal sa sarili. At sa mundong ito, iyon ang tanging puhunan na kailangan niya upang maging buo. Ang loob ng korte ay nababalot ng malamig at tuyot na hangin. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay hindi na puno ng tensyon na nakakasakal, kundi ng isang seryosong katahimikan na nagpapahiwatig ng pagtatapos. Nakaupo si Rowena, ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na malaki, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Sa kanyang tabi ay si Attorney Santos na nag-aayos ng huling batch ng mga dokumento. Sa kabilang panig, naroon si Aling Rosa at si Clara. Wala na ang kanilang mga mamahaling suot. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pagod at pagkalito. Hindi na sila ang mag-inang mapagmataas na dati ay humahamak sa kapwa. Sila na ngayon ay mga taong hinaharap ang bunga ng kanilang mga naging desisyon. Nang tawagin ang kaso, tumayo si Rowena. Hindi siya tumingin sa kanyang ina o kapatid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa hukom na nakaupo sa harap. Ang bawat salitang binibigkas ng hukom tungkol sa kaso ng estafa at ang ebidensya ng pananakit ay parang mga pahina ng isang aklat na tuluyan ng isinasara. Ang hukuman ay nagpapasya base sa mga ebidensyang iniharap, pahayag ng hukom. Ang tinig nito ay mabigat at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Ang hatol ay malinaw. Ang mga aksyon ng pamilya ni Rowena, ang sapilitang pagkuha ng pera, ang pagtatangkang manloko sa ari-arian, at ang insidente ng pananakit na naglagay sa panganib sa buhay ni Rowena at ng kanyang sanggol, ay nagresulta sa kaukulang parusa. Si Aling Rosa at Clara ay nakatanggap ng sentensyang pagkakakulong, isang matinding dagok na hindi na nila matatakasan pa. Habang binabasa ang sentensya, si Clara ay humagulgol ng malakas. Si Aling Rosa naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Walang nagawa ang kanilang pagtangis. Sa harap ng timbangan ng katarungan, ang kanilang mga luha ay hindi sapat para pagtakpan ang kawalan ng katarungan na kanilang ginawa. Nang matapos ang pagbabasa, tumayo si Rowena. Lumapit siya sa harap ng hukom at nagbigay ng isang magalang na pagyuko bago tuluyang lumabas ng courtroom. Hindi niya sinubukang lapitan ang kanyang ina. Hindi siya nagwagi ng may paghamak.
Ang kanyang pagkapanalo ay hindi tungkol sa pagpapabagsak sa iba, kundi tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling dangal. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusali ng korte ay tila pagtalikod sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Tapos na, Rowena, wika ni Attorney Santos sa kanyang tabi. Maaari ka nang magsimula muli. Salamat, Attorney, sagot ni Rowena. Ang boses ay mahinahon at puno ng pag-asa. Habang naglalakad patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang sasakyan ni Tia Lolita, naramdaman ni Rowena ang init ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay sariwa at ang bawat paghinga niya ay tila isang selebrasyon ng kalayaan. Ang kaso ay tapos na, ang hustisya ay naibigay na, at ang mga taong minsang naging tanikala niya ay wala ng kapangyarihang saktan siya muli. Sa kanyang isipan, hindi niya iniisip ang kulungan kung saan tutuloy ang kanyang pamilya. Ang iniisip niya ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Iniisip niya ang mga susunod na araw na puno ng kapayapaan, na walang takot at walang pag-aalinlangan. Ang timbangan ay pantay na, ang balanse ay naibalik na, at si Rowena, ang babaeng minsang inakalang madali lang durugin, ay natutong lumipad ng mataas gamit ang sarili niyang mga pakpak. Ang loob ng pitan ay hindi kasing kinang ng mundo na dati nilang ginagalawan. Walang mamahaling kurtina, walang malalambot na kama, at higit sa lahat, walang perang pwedeng magtakip sa kanilang mga kasalanan. Sa isang maliit na selda, nakaupo si Aling Rosa at si Clara sa sahig na semento. Ang ingay ng mga bakal na rehas na bumubukas at sumasara ay tila isang walang katapusang paalala ng kanilang pagkakalugmok. Si Clara, na dati ay laging nakatingin sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok, ay ngayon ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos na pininturahan ay tila kasing dumi na ng kanyang nakaraan. Bawat pagdalaw ng mga opisyal ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Umaasang baka sakaling may magbabago, ngunit ang katotohanan ay pader na hindi na mababali. "Nay, hindi ko kaya ito," pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay garalgal sa pag-iyak. "Gusto ko nang umuwi, gusto ko nang lumabas." Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak. Sa mga mata ng matanda, wala na ang dati nitong yabang. Ang kanyang mukha ay nililok na ng panahon at ng matinding pagsisisi. "Wala na tayong babalikan, Clara. Ang lahat ng ating binuo, ang ating dignidad at ang tiwala ng mga taong nagmahal sa atin, nawala na dahil sa ating sariling kasakiman." Naalala nila si Rowena. Naalala nila ang babaeng itinuring nilang alipin. Ang babaeng nagbigay sa kanila ng lahat, ngunit sa huli ay sila mismo ang nagtulak palayo. Sa bawat oras na lumilipas sa loob ng selda, ang alaala ng bawat sampal, bawat pangaalipusta, at ang gabing iniwan nila si Rowena na duguan, ay nagiging multo na humahabol sa kanila sa bawat pagpikit ng kanilang mga mata. Ang pagbabayad ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakakulong. Ito ay ang unti-unting pagkaunawa na ang pinakamalaking parusa ay ang pag-iisa. Wala na si Marco na nangako ng kasal. Wala na ang mga kaibigang nakapaligid noong sila ay may pera. Ang tanging kasama nila ay ang kanilang mga sarili at ang bigat ng kanilang budhi. Sa labas ng mga pader na yon, isang malaking mundo ang patuloy na umiikot. Si Rowena, sa kanyang maliit na apartment, ay abala sa paghahanda ng gamit para sa kanyang nalalapit na panganganak. Hindi siya nagdiriwang sa pagkakasama ng kanyang pamilya sa selda. Sa halip, nararamdaman niya ang isang matinding katahimikan. Ang pagbabayad na nangyari sa kanila ay hindi niya inimbento. Ito ay ang natural na daloy ng kanilang mga naging pagpili. Isang hapon, habang naglalakad sa parke kasama si Tia Lolita, nakita ni Rowena ang isang ibon na lumilipad ng malaya. Huminto siya sandali at hinaplos ang kanyang tiyan. "Ang bawat pagkakamali ay may katumbas na bayad, anak," bulong niya. Sana ay matuto sila sa dilim ng selda na ang pagmamahal ay hindi nabibili at ang pamilya ay hindi ginagawang negosyo. Hindi na kailangang galitin ni Rowena ang kanyang puso. Ang pagbabayad ng kanyang ina at kapatid ay ang huling pahina ng isang yugto na kailangang matapos. Sa kabila ng mga rehas, umaasa si Rowena na sa loob ng kanilang pagdurusa, makakahanap sila ng tunay na pagsisisi. Hindi ang pagsisising dahil nahuli sila, kundi ang pagsisising dahil naintindihan na nila ang halaga ng taong kanilang sinaktan. Ang pagbabayad ay masakit, ngunit ito rin ang tanging paraan upang malinis ang isang sugat na matagal nang nabulok. At habang lumulubog ang araw, si Rowena ay naglalakad patungo sa kanyang kinabukasan,
dala ang aral ng kahapon at ang pag-asa ng bukas. Ang mga pader ng maliit na silid sa ospital ay kulay puti, ngunit para kay Rowena, ang puting ito ay hindi simbolo ng ospital, kundi ng isang malinis na canvas. Isang malakas na iyak ang pumuno sa buong silid. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Congratulations, Rowena, isang malusog na sanggol na lalaki, wika ng doktor habang inilalapit ang bata sa kanyang dibdib. Dahan-dahang hinaplos ni Rowena ang pisngi ng kanyang anak. Ang maliit na buhay na ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang pag-asa. Ito ang patunay na ang lahat ng sakit at pagdurusa ay nagbunga ng isang bagay na dalisay. Wala na ang mga pangamba, wala na ang mga banta ng nakaraan. Ang natitira na lamang ay ang pintig ng puso ng kanyang anak na sumasabay sa kanyang sariling paghinga. Pumasok si Tia Lolita sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng luha ng kagalakan. Ang ganda niya, Rowena, kamukha mo. Ngumiti si Rowena. Salamat, Tia, salamat sa lahat. Ilang linggo ang lumipas, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na nakuha ni Rowena sa labas ng lungsod, nagsimula ang isang payapang pamumuhay. Ang bawat umaga ay binubuksan ng amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang paghuni ng kanyang anak. Walang sigawan, walang pag-aagawan ng pera, at walang mga taong pilit na humihila sa kanya pababa. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro sa beranda, nakatanggap siya ng sulat mula sa piitan. Hindi ito galing sa kanyang ina, kundi mula sa isang social worker na nagpapaabot ng mensahe. Sila ay nagsisisi na, Rowena. Humihingi sila ng tawad sa lahat ng kanilang nagawa. Pinunit ni Rowena ang sulat ng maayos at inilagay ito sa isang maliit na lalagyan. Hindi niya ito itinatapon dahil ang mga ito ay bahagi na ng kanyang kasaysayan. Ngunit hindi na rin niya ito binabasa ng paulit-ulit. Ang kapatawaran ay naibigay na niya sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad na hindi na kailangan pang maghintay ng reaksyon mula sa iba. Sa kanyang pagtayo, tinitigan niya ang malawak na bakuran kung saan naglalaro ang hangin. Ang kanyang anak ay nasa loob, mahimbing na natutulog. Alam ni Rowena na ang kanyang bagong simula ay hindi nangangahulugan na walang darating na hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa at higit sa lahat, hindi na siya ang biktima. Ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay naging guro niya. Ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katatagan. Si Rowena, na minsang kinain ng sistema ng pag-aabuso, ay bumangon muli bilang isang babaeng hindi na kailanman magpapakulong sa kahit anong tanikala. Sa huling sinag ng araw, tumingin siya sa langit. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bagong simula ay hindi lamang tungkol sa bagong bahay o bagong buhay. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili, sa pagmamahal sa anak, at sa pagkakaroon ng lakas ng loob na maglakad ng mag-isa patungo sa kinabukasan. Ang kwento ay hindi natatapos sa isang maligayang wakas na walang sakit. Natatapos ito sa pag-unawa na ang kapayapaan ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw. At si Rowena, sa wakas, ay nakahanap na ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Lumipas ang 5 taon. Ang maliit na bahay ni Rowena ay napapalibutan na ngayon ng mga namumukadkad na rosas at mga punong nagbibigay ng lilim. Sa beranda, isang maliit na batang lalaki ang masayang nagtatakbo. Ang kanyang mga tawa ay humahalo sa huni ng mga ibon sa paligid. Si Rowena, na ngayon ay mas payapa ang mukha, ay nakatingin sa kanyang anak habang humihigop ng mainit na kape. Sa gitna ng katahimikan, binalikan ni Rowena ang 3 tanong na dati ay bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Una, nakapagpatawad na ba ako? Oo, hindi dahil karapat-dapat ang kanyang pamilya sa kanyang awa, kundi dahil napagtanto niya na ang galit ay isang lason na siya rin ang pumapatay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangan niyang kalimutan ang sakit. Ito ay ang pagbitaw sa kapangyarihan ng sakit na saktan siya muli. Wala na siyang puot. Ang nararamdaman na lamang niya para sa kanyang ina at kapatid ay isang uri ng lungkot para sa mga taong piniling mamuhay sa kadiliman ng kasakiman. Pangalawa, nakahanap na ba ako ng kapayapaan? Ganap na ganap. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito ng may dignidad. Ang bawat araw na ginising niya na walang takot, na walang taong nagmamanipula sa kanya, at na may kasamang tawa ng kanyang anak, ay isang patunay na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob. Pangatlo, anong aral ang nais kong iwan? Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala.
Ang pamilya ay isang biyaya, ngunit kung ang pamilya na ang siyang pumapatay sa iyong dignidad at kinabukasan, ang paglayo ay hindi pagtataksil, ito ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ang pagbangon mula sa pagkawasak ay posible, basta't mananatili tayong tapat sa katotohanan. Tumingin si Rowena sa malayo. Ang kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang kwento ng katatagan. Siya ay hindi na ang tagasalo ng lahat ng pasanin ng iba. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Bumaba ang bata mula sa kanyang pagtatakbuhan at yumakap sa binti ni Rowena. "Mommy, look at the flowers!" Masayang sabi nito. Yumuko si Rowena at hinalikan ang noo ng kanyang anak. "Yes, anak, they are beautiful, aren't they?" Sa sandaling iyon, alam ni Rowena na nagtagumpay siya. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling buhay. Ang bawat luha na pumatak noon ay naging matabang lupa na pinagmulan ng isang bagong pag-asa. Ang tanikala ng dugo na minsang gumapos sa kanya ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang malayang paglipad, ang mainit na yakap ng pagmamahal, at ang kinabukasan na siya mismo ang nagtahi. Si Rowena ay malaya na, at ang kalayaang iyon ay ang pinakamagandang gantimpala na kailanman ay matatanggap niya.